Mukhang mahirap to mga kalingap, mga ka-Adonis. Ikaw ang nagsaing, pero iba ang kumain. At hindi lamang basta pagkain mukbang pa ang nangyari. Wow! Ang sarap. Ang sarap kumain, lalo na hindi ikaw ang nagsaing. Parang kagaya lang din ng kasabihan niya na ikaw ang nagtanim, subalit iba ang umanig. Aray mo. Hindi ba masakit, Doklat, na yung pinaghirapan mo, tinulungan mo, iba ngayon ang pinagtitiwalaan. Iba ngayon ang sinasamahan. Parang kagaya lang din yan ng ginawa nyo sa Kalingap, di ba? Simula nang kayo ay lumabas sa Kalingap, nang kayo ay mawala sa Kalingap. Ano ngayon ang pakiramdam, Doklat, na nangyayari din ngayon ito sa iyo? Sa pamamagitan ni Kabatang Kapeso. Paano ngayon yan? Napanood ko nga yung live mo no? Gusto ko nga bigyan ng reaction yan at ito ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi ibang-iba yung aura mo noon na masaya ka, na talagang proud ka na nasa sayo si Guapa. Pero ngayon mukhang sa bawat tono ng pananalita mo, mukhang may hinanakit ka. Sa'yo na rin ang galing. Masakit talaga yon. Anong ibig kong sabihin dito? Pakinggan natin yung live mo at sasagutin natin ang isa-isa yan. Para naman gumaan ang pakiramdam mo. My goodness. Hinga muna ng malalim. Alright. Let's go. Fiancé Noto, Fiancot, hindi ko sila pinanood. Ikaw daw ang saing, iba daw nagkumain. Ayaw na masakit. Hindi na masakit. Ikaw nagsaing, iba kumain. Yun ang masakit. Ikaw ang nagsaing, subalit iba ang kumain. Talagang masakit yan kasi nag-effort ka nga Di ba? Nag-effort ka. Akalain mo yun. Inalis mo sa Kalingap. Halos bineta naman na yung kaluluwa mo. Nawalan ka ng mga kaibigan, kasabay ng pagkawala ng iyong reputasyon. Tapos, iba lang din ang makikinabang. Tapos, mawawala lang din naman pala sa'yo. Lalo na yung essence ng tinayong grupo na Team Guapa. Naunahan ka ngayon ng Team Guapang. Naghapang Parang ang nangyari sa'yo ngayon yung ginawa nyo sa Kalingap. Sapagkat iba ngayon ang humahawak o hahawak pa kay Fiancé at sa kanyang pamilya. Kaya hindi maiwasan, nakagaya ng sabi mo, masakit. Aray. Di ba? O, tuloy pa natin. Sabi Agnes, malapit na daw kayo magwatak-watak. Now, wala tayong magagawa kung magwatak-watak. Ang mahalaga, Team Guapa pa rin. Wala tayong magagawa kung magkakawatak-watak. So parang mind conditioning na ito. Na walang problema kay Doklat kung sakali dumating yung pagkakataon na ang Team Guapa ay magkakawatak-watak. Sa anong kadahilanan? Itong kadahilanan na ito ay yung pangyayaring hindi niya na totally pag-aari si Fiancé sapagkat ito ay nakay Kapeso na. Yung suporta ni Fiancé, yung panahon at oras, nakay Kapeso na. At yung binuo na Team Guapa, mukhang hindi pa nahihinog, nabulok na kagad. Kawawa naman yung mga ibang talagang desidido, marugtog ang pagsuporta sa Team Guapa. Yung mga nasa Team Guapa na talagang nagmamalasakit, mukhang mapupurnada pa. Natatandaan nyo ba na sinabi ko yan noon pa? Hindi magtatagal, mawawasak ang Team Guapa. At eto na nga, only time will tell. Anytime, mangyayari at mangyayari na yan. Sa mismong bibig pa ng galing ni Doklat na walang magiging problema kung sakaling ang Team Guapa ay magkakawatak-watak na. Anong dahilan? Alam nyo na, sapagkat hindi niya sasabihin yan kung wala siyang sama ng loob. Kung hindi niya nakikita na hindi na maganda ang nangyayari. Hindi ba, Doklat? Tuloy pa? Tuloy pa! Kasi iba na daw, sinamahan ni Fiancé, ni Kapeso na daw. Wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa na ang sinasamahan na ngayon ni Fiancé ay si Kapeso. So, mind conditioning again at tinatanggap niya na at nakikita niya na yung larawan na talagang yung atensyon ni Fiancé ay nakay Kapeso na. At ang sabi niya, wala daw tayong magagawa. Ibig sabihin, wala siyang magagawa. Nandiyan na yan, ano pa bang mangyayari? Nakahanda siyang mawasak ngayon o magkahiwalay-hiwalay ang Team Guapa. Kaya pagduduktong-duktongin natin ito.
Ituloy pa natin. Anong good news sa birthday ni Beyonce? Diyan lang ba or doon sa area here? Ayoko na pag-usapan yung birthday. At ako naman ay tinatapos ko lang po ang ang simbahan at ako po ay magbabakasyon naman. Gusto kong, di ba natatandaan nyo, sinabi ko, tatapusin ko lang ang simbahan at kailangan ko magbakasyon. So ayoko pag-usapan yung birthday. Kung tutuusin, napakasimple lang naman ang tanong patungkol sa birthday ni Beyonce. Hindi niya kailangan magpaliwanag ng gano'n na mag-elaborate na ako ay pagkatapos lamang ng simbahan o ng proyekto magbabakasyon ako. Kaya ayaw kong pag-usapan ang birthday ni Beyonce. Anong problema, Doklat, kung pag-usapan nyo ang birthday ni Beyonce? Samantalang ikaw na nagsasabi, ikaw ang kanyang scouter. So nararapat lamang na sa espesyal na kaarawan ng iyong alaga ay dapat nandoon ka kahit papano. Pero the fact na sinasabi mo na ayaw mong pag-usapan, yung tono ng pananalita mo, maganda ang pagkakagawa, maganda ang pagkakasalita na ayaw ko na pag-usapan. Alam mo kung bakit, Doklat? Tono yan ng mayroong tampo. Tono yan ng disappointment. Sa isang bagay na ayaw mong isipin pa, ayaw mong pag-usapan, ang nais mong sabihin dyan, iwasan na natin pag-usapan pa. Hindi ba? Ayaw na nating pag-usapan. Ayaw ko ng pag-usapan sapagkat ayaw mo nang maisip pa. Kapag ayaw mo, ibig sabihin, hindi maganda ang nangyayari. Dahil kung excited ka at mahalaga para sa ito, yung kaarawan ni Beyonce, excited ka na pag-usapan yan. Mahalaga para sa iyo. Pero dahil may problema, may hindi na magandang nangyayari, at may ibang sinasamahan na si Beyonce na maging siguro sa kanyang birthday o kaarawan, iba ang magiging lalabas na importante kay Beyonce. Kaya ayaw mo nang pag-usapan pa. Mamaya lamang sasabihin mo na hindi ka naman importante dun sa birthday party na yan. So, sa makatuwid, mayroong sama ng loob ka, mayroong kang tampo na hindi mong gustong maramdaman. Na parang nagpaparinig ka, hindi pala parang nagpaparinig ka na hindi ka na pinapahalagan pa. Yun. O, di ba? Tuloy natin. Pitson, sponsor kay Bian, sabi ni Pison, wala naman sa akin nagdadaan na, kahit isa. Wala naman nagdadaan na. So, mga huli na lang balita yan. Mga huling balita na po yan, wala na po nagdadaan sa amin, simula noon pa man. Mukhang may ibang nagsasabi. It's about doon sa mga sponsor na nagbibigay kay Beyonce na sinasabi ni Kapisot nga na dumirekta na lang kila Beyonce sa pamilya ng Batalero. So sinagot ni Doklat, sinasabi niya na wala nang dumadaan sa kanya. Hindi naman sinasabi ni Kapisot na indirectly siya, pero siya na rin ang sumagot. Ibig sabihin, aware siya sa sinasabi ni Kapisot at aware siya na isa siya sa tatamaan dito. Kaya nga, hindi man direkta, sumagot na rin siya para magkaroon ng kaliwanagan. Ibig sabihin, it means, alam niya na yung tinutukoy ni Kapisot ay kasama siya. Di ba? Kaya mabuti na rin na sinagot ni Doklat. Malinaw na malinaw yan. Malinaw ang nangyayari ngayon sa Team Guapa at sa mga tagapagtanggol ni Beyonce. Guapa. Tuloy. Big Doc, I smell something fishy sa live ni sa saing. Ayaw kong magsalita, no? Ayaw kong magsalita. Sila po ang dapat magbantay. Hindi po ako ang dapat magbantay. Sila po ang may katawan, sila po dapat magbantay. Yun lang po masasagot ko. So, sila ang dapat magbantay. Sinasabi niya na parang sila ang dapat makaalam. Sila Beyonce ang dapat makaalam. Ang Batalero family ang dapat makaalam sapagkat sila yung kasama ngayon ni Kapisot. Parang sinasabi ni Doklat na mas maganda na sila na lang din ang makatuklas at makaalam kung ano ang motibo nitong si Kapisot, kung bakit siya ay naririto ngayon kila Beyonce. Ayaw daw makialam ni Doklat. Ayaw niya nang magsalita pa. Sapagkat lalabas at lalabas, kapag nagsalita nga naman siya, ay magiging kontrabida pa siya. Samantalang nag-i-enjoy ngayon si Beyonce kay Kapisot, ang kanyang pamilya. Tapos magsasalita itong si Doklat ng against kay Kapisot. So parang hindi magiging maganda. Ang gusto niya mangyari, ang makapansin mismo o makatuklas ng layunin ni Kapisot kay Beyonce ay sila mismong pamilyang Batalero. Salamat sa inyong sa inyong pagmamahal kay Dr. Lam. Ayun naman talagang tunay na guwapa.
Ako nagbuo niyan. Ako nag-ano. Kung hindi nila appreciate, di wala tayong gagawa. Salamat sa mga nagmamahal kay Doklat. So, ibig sabihin, kinukondisyon niya rin yung kanyang sarili na kahit papano, na kahit nagkaganon, mayroon pa rin nagmamahal sa kanya. Na kahit parang unti-unti siyang iniiwan ni Beyonce, ay mayroon pa rin sumusuporta sa kanya. Yun ang sinasabi niya. Sapagkat ang sabi, sila daw ang tunay na gwapa. Siya daw ang nagtayo niyan. Ibig sabihin ba nun, itong si Kapisot ay illegitimate or kolorum na team gwapa? Dahil sinasabi niya na sila daw ang tunay. Ibig sabihin si Kapisot, hindi tunay. At ang nagtayo ng team gwapa, itong si Doklat, hindi si Kapisot. Obvious na talagang masama ang loob nitong si Doklat. Sabi ko sa inyo Wala ka sa birthday ni talaga, ikaw, scouter. Hindi naman tayo importante na dyan. Ibig sabihin daw, wala ka sa birthday ni Beyonce. Hindi ko pa alam, pero malamang wala. Malamang sa malamang, wala. Malamang sa malamang, wala daw talaga siya sa birthday ni Beyonce. At natapat naman, na-timing naman, o itiniming niya na siya uuwi sa kanilang probinsya para puntahan o dalawin ang kanya pong ina, ang kanya pong mga magulang. Saktong-sakto na pwede niyang gamitin itong pagkakataon na ito para lumayo muna sa mga isyu, para magpalamig, magpahupa ng sama ng loob, para mag-isolate at maramdaman ng pamilya Batalero ni Beyonce yung kanyang pagkawala. Kumbaga, baka nagpapamiss yan. Kasi nga, ang kasama lagi ni Beyonce ay si Kapisot. Baka sakali nga naman na kung mawawala itong si Doklat, ng kahit papano na mahaba-habang panahon o kahit anong panahon, baka naman hanapin siya ni Beyonce. Kung sa bagay, kung ako naman ay baka gawin ko rin yan. Para naman malaman nila kung ano ang pinagkaiba ng ikaw ay nandiyan dyan sa kanilang piling against sa kung ikaw ay wala. Parang jowa mo lang yan. Malalaman mo lang ang kahalagaan kapag wala na siya. Di ba? Kaya kung tumayo sa sarili kong paa, kahit nag-iisa lang ako. Ipaalam ko lang sa lahat, kaya kong tumayo sa sarili kong paa, kahit nag-iisa ako, hindi na ako bata sa mundong ito. Masyado na ako matanda para di ko na kailangan yung mga grupo-grupo. Di ko na kailangan yan. Kaya kong tumindig sa sarili kong paa. Sorry, Beyonce, no to Beyonce. Kaya kong tumindig sa sarili kong mga paa. Pinapakita lamang ni Doklat na kahit wala na siyang grupo, kahit wala na ang team gwapa, kaya niyang mabuhay. Sa makatuwid, ngayon pa lang, inire-ready na o hinahanda na ni Doklat yung posibleng mangyari at hinahanda niya na rin ang kanyang sarili at gusto niyang patunayan sa mga kanyang taga-subaybay na kahit walang team gwapa, kahit walang grupo, o kahit mismo wala si Beyonce, kaya niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay, kaya niyang tumayo sa kanyang mga sariling paa. Sa makatuwid, malinaw pa sa malinaw, sa tanghaling tapat, na hinahanda niya ang kanyang sarili kung sakasakali na mawawala na siya sa piling ni Beyonce, ni Gwapa. Hinahanda niya yung kanyang sarili sa mga oras na tuluyan nang makuha ni Kapisot, itong si Beyonce. Gusto niyang sabihin na hindi kawalan si Beyonce. Sayang naman, Doklat. Nag-effort ka na alisin o mawala sa kalingap itong si Beyonce dahil sa inyo. Tapos ganun-ganun lang din naman, kukunin lang din naman pala ng iba. Ano ngayon ang pakiramdam na yung nangyari, yung ginawa nyo sa kalingap, ay nangyayari ngayon sa iyo, Doklat? And it's very, very fast. Hindi pa naman kayo nagkakasama na matagal purnada na agad. Doon pa lang tinalo ka na ni Kapeso. Kung ako sa iyo, Doklat, hindi ako papayag niya na ganun-ganun na lang. Diba? Ikaw ang nagtanim, iba ang umani. Ikaw ang nagsaing, iba ang kumain. Paano na lang yung mga kasamahan mong ibang nagtatanggol kay Beyonce? Papayag ba sila? Papayag ba ang Team Gwapa na hindi na ikaw ang samahan ni Beyonce, na hindi na ikaw ang pagkatiwalaan, na hindi na ikaw ang mangalaga sa Batalero family? Papayag ba sila? Papayag ba ang mga Team Gwapa? O mga Team Gwapa dyan? Payag ba kayo? Paano naman ang mga dating strikers na nagmamalasakit kay Beyonce? Balita ko ayaw nila kay Kapeso. Ate Hayats, Ate Glo, Ate Hasan, Ate Cel TV PH, itong mga ate natin na ito na nagmamalasakit kay Beyonce,
Anong masasabi nila ngayon na yung kanilang sinusuportahan na si Beyonce ay unti-unti nang nakukuha nitong si Kapisot? Mas pinipili ngayon ni Beyonce na maging main defender itong si Kapisot. Anong masasabi nila ngayon? Well, sa inyo natin iiwan ang mga katanungan na ito at ating aabangan kung ano pa ang mga susunod na pangyayari dito sa ating palatuntunang napakasakit, Kuya Ricky. Ouch.